Nakita na ang PTV Balita ngayon. Naglabas ng red tide warning ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ilang coastal areas sa Visayas at Mindanao. Positibo sa red tide ang Saplan Bay sa Capiz at Aklan. Katubigan ng Panay, Pilar, President Roxas, Roxas City, Gigantes Islands sa Iloilo, coastal waters ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol. Apektado din ng red tide ang Dumangilas o Dumanguillas Bay sa Zamboanga del Sur, Lianga Bay sa Surigao del Sur at ang coastal waters ng San Benito sa Surigao del Norte. Paalala ng BIFAR, ang pagkain ng mga alamang na may red tide ay maaaring humantong sa lagnat, pantal at pagkahilo. Kinumpirma ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nakausap niya si Chinese Ambassador Wang Shilian hinggil sa isyu sa West Philippine Sea. Ayon kay Browner, sinabihan niya ang Chinese Ambassador na huwag harangin ang Christmas convoy na magdadala ng supply ng pagkain sa Ayungin Shoal. Iginiit din ni Browner na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang naturang lugar. Gayunpaman, nanindigan aniya ang Chinese Ambassador na sakop ito ng China at huwag silang i-provoke o galitin dahil sa insidente. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi og maayong adlaw. Dakong sunog ang migo sa dakbayan sa Lapu-Lapu diin kapin sa 4,000 ka mga individual ang nawad-an og panimay. Girespondihan sa kabombiruhan ang dakong sunog nga nadawat nila pasado alauna Martes sa hapon. Nahitabo ang sunog sa sitio Santa Maria sa Barangay Pusok duol sa usa ka tunghaan. Nagkaguliyang ang mga ginikanan sa sunog gawas sa Pusok Elementary School sa pagpangita sa ilang mga anak. Luwas ra sab hinuon nga napagawas sa mga magtutudlo ang ilang mga tinun-an samtang nakigkumbate ang kabombiruhan sa pagpatay sa kayo. Pasado alas 3 sa hapon na nakontrolar ang kayo nga gisaka ngadto sa 4th alarm. Yung una, nung naklase kami, merong nangangamoy. Parang ang baho sobra, sabi ng mga bata. Bakit ang baho, ma'am? Iwan ko, baka meron sa basura, galing doon sa may dagat. Tapos, maya-maya, mga 5 minutes, bigla na lang may usok na itim. Tapos yung mga bata sa labas, nagtakbuhan. Subay ni nga balita, misaad ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug tabang ngadto sa mga apektadong pamilya. Temporaryong gipahiluna ang mga nabiktima sa sunog sa sitio Santa Maria sa Barangay Pusok sa ilang covered court. Sa uwahing dato sa LGU sa dakbayan sa Lapu-Lapu, moabot na sa kapin 4,000 ang mga tawo nga apektado. Adunay gipahiluna nga mga tent ug mga tambal nga gipanghatag sa mga biktima, lakip na ang pagkaon og tubig. Misaad na og tabang si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Chan alang sa mga biktima. Ang lang ko sa inyong pagsabot, magtinabangayta, si Mayor Among together with Kong Sandy and the rest of the city officials, dili mo na mo pasakyan, dili mo na mo biyaan, na arami sa inyong piliran, anda may mutabang o musimbisyo para kaninyo. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.